Magandang gabi po. Magandang gabi sa inyong lahat. Good evening po sa lahat. Brothers and sisters in Christ. Today is November 12, 2025. Time check po tayo 10:19 ng gabi. Alas 10:19 ng gabi. November 12 is araw po ng Miyerkules ngayon. We are again to study God's Word. Thanks po sa lahat to join me in what I believe is a worthy ministry. It's a worthy ministry. Evangelization is a worthy ministry. Religious education is a worthy ministry. Yan po ang ginagawa natin. Religious education. Pinag-aaralan natin ang mga salita ng Diyos. It's a religious education. It's a worthy ministry on my part na nagbabahagi ng may mga kinalaman tungkol sa Ebanghelyo. So, evangelization is a worthy ministry. Knowing God's Word, as Saint Jerome puts it, ignorance of the Scriptures is ignorance of God. God's Word is alive and active. Word alive. Salitang buhay. Salitang nagbibigay ng tunay na buhay. Kaya tuloy lang po tayo sa ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos, mga salitang tunay na nagbibigay buhay. We are to study the gospel for tomorrow. Bukas po uli ang pag-aaralan nating Ebanghelyo. Advance na po uli tayo para ako on my part, di ko naiisipin kung anong gagawin ko bukas, paulit-ulit, kaya ginagawa ko na po ngayon. So tuloy na po tayo sa ating opening prayers po muna tayo katulad ng dati. Sabay-sabay po tayo, Katoliko, kung kayo po'y Katoliko, sabay-sabay po tayo sa ngalan ng Ama ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. God our Father, Christ our Lord, and soul of Christ, your soul, Lord Jesus, sanctify us. Your body, Lord Christ, save us. Your blood, our Lord Jesus Christ, inebriate us. Water from the side of Christ, wash us. Passion of Christ, strengthen us. O good Jesus, our Lord, hear us. Within your wounds, shelter us. Permit us not to be separated from you. From the evil one, protect us. At the hour of our death, call us and bid us to come to you, that we may praise you with all the saints forever and ever. O Lord, teach me to be generous. Teach me to serve you as you deserve, to give and not to count the cost, to fight and not to heed the wounds, to toil and not to seek for rest, to labor and not to ask for any reward. Save that knowing that we do your will. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Tuloy na po tayo. Ano ang ating ebanghelyo para bukas? Hindi na po ako uli mag-share ng screen. I-attach ko na lang po yung teksto ng gospel for tomorrow na ating pag-aaralan sa ipapublish ko po na videong ito tungkol sa pag-aaral sa gospel tomorrow, taken again from the book of St. Luke, this time chapter 17, verse 20 to 25. Simulan na po tayo. A proclamation of the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. Luke. Glory to you, O God. The Pharisees asked Jesus, when the kingdom of God was to come, he answered, the kingdom of God is not like something you can observe and say of it, look, here it is, or see, there it is. For the kingdom of God is within you. And Jesus said to his disciples, the time is at hand when you will long to see one of the glorious days of the Son of Man, but you will not see it.
And then people will tell you, look there, look here, do not go with them. Do not follow them as lightning flashes from one end of the sky to the other, so will it be with the Son of Man. But first, he must suffer many things and be rejected by this generation. The gospel of our salvation. Praise to you. Praise to you, Lord Jesus Christ. Praise to you. Okay, yun po yung ating ebanghelyo para bukas. So, tuloy na po tayo sa aking reflections and insights. The praise, may isang parirala ng sinasabi, trust the process. The praise, trust the process is becoming normal or common nowadays than before. In fact, we often hear people say that trust the process time and again. Trust the process time and again. In the Garden of Gethsemane, we can find Jesus experience deep anguish and prayed for relief from the suffering that was to come. The following are the books and key verses where we can find it. Garden of Gethsemane, the agony in the garden, from the evangelist Saint Matthew chapter 26 verse 36 to 39. Ito po iyon. Then Jesus went with the disciples to a place called Gethsemane. He said to them, and stay here while I go over there and pray. He took Peter and the two sons of Zebedee along with him. He was beginning to feel deep anguish. Then he said to them, Jesus said to the disciples, my soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. You stay here and watch with me. Yun po ang nakalagay sa Matthew chapter 26 verse 36 to 39. Agony in the garden. Samantalang sa Luke, with the evangelist Luke chapter 22, the similar thing is said. He withdrew about a stone's throw beyond them, beyond the disciples. Jesus knelt down and prayed, Father, if you are willing, take this cup from me, yet not my will, but yours be done. And so nasabi ko po, agony in the garden, from the Gospel according to Saint Matthew, agony in the garden from the Gospel of Saint Luke. And then also agony in the garden from the Gospel according to Saint Mark. Ito po nakalagay, Jesus said to his disciples, my soul is crushed with grief to the point of death, and stay here and watch with me. Tatlong ebanghelyo na nagsasabi kung anong nangyari sa Garden of Gethsemane. Okay? Among these three narratives of Matthew, Luke, and Mark regarding Jesus' agony in the garden was Jesus' feeling of deep anguish, overwhelmed by sorrow, and not just that, overwhelmed by sorrow to the point of death. Synonymous by saying Jesus' spirit was crushed with grief. Now, why am I revealing these scenes? Okay, agony in the garden. It's because there is a connection. I believe there is a connection. There is a relevance of this scene, agony in the garden, that concerns the gospel we are studying today. May connection yung agony in the garden sa ebanghelyong pinag-aaralan natin, ebanghelyong para bukas, na binasa ko na nga po. Okay? And so there is a connection. There is a relevance also with the praise, trust the process.
Trust the process. I am revealing this scene, the agony in the garden, because there is a connection, there is a relevance, there is a relationship with the praise. Trust the process. Nasaan po yun? Where is it? Nasaang parte ng ebanghelyong pinag-aaralan natin ang connection ng salitang trust the process. Nasa last part po iyon. Okay, nasa last part po iyon. Ito po iyon, babasahin ko muli. Yung sinasabi kong last part. Ito po iyon. As lightning flashes from one end of the sky to the other. Ito po yun. So will it be with the Son of Man. But first, that is the process. But first, he must suffer many things and be rejected by this generation. Yun ang process na pagdadaanan ng Panginoon. Magkakaroon ng rejection ang mga elders sa Kanya. Magkakaroon ng rejection ng Kanyang henerasyon by this generation. The Son of Man, but first, the Son of Man, he must suffer many things and be rejected by this generation. Yun ang pagdadaanan niyang proseso na siya'y maghihirap at siya'y itatakwil ng sinasabing this generation. So generation nung kanyang kapanahunan where Jesus was walking in the flesh pa with the people. And so as lightning flashes from one end of the sky to another, eto nga po iyon, na ang anak ng tao ay magkakaroon ng malaking pagdurusa na muna at siya'y ire-reject, itatakwil ng kasalukuyang henerasyon. Nakita ni Jesus ang hinaharap. Nakita ni Jesus ang mangyayari sa kanya. Nakita niya, alam niya, ang Diyos siya eh. Ang Diyos siya. Nakita niya at alam niya ang mangyayari sa kanya. At nang makita niya iyon, gave, it gave him that anguish. Binigyan siya ng ganung anguish, ng ganung sorrow. It gave him that anguish, that sorrow, crushed with grief to the point of death. Yun ang nakalagay. Sobrang anguish at paghihirap dahil dun sa nakita niya to the point of death. Di ba? Pag sinabing to the point of death, isang paghihirap to the point of death, talagang mahirap. Talagang mahirap. Sobrang hirap to the point of death. So lumuha siya at pinagpawisan siya ng dugo. Lumuha siya at pinagpawisan siya ng dugo sa agony in the Garden of Gethsemane. And Jesus asked for companionship. Okay? Dumito na muna kayo habang ako'y magdarasal. Parang samahan niyo rin ako sa aking pagdarasal. Nung bumalik siya, tulog yung mga iniwan niya. Pagbalik niya, tulog yung mga iniwan niya. Samantalang siya, nagdasal. He has a stone throw away. Malapit lang yun. Okay? Nagdasal siya, lumuha at pinagpawisan siya ng dugo dahil nakita niya ang hinaharap na mangyayari sa kanya. Magkakaroon siya ng passion and death. Okay? Pero hindi lang natapos dun sa passion and death. Of course, nakita niya rin the passion, the death. Nakita niya rin the resurrection. Kaya nga sabi niya, buwagin niyo ang templong ito. At pagkatapos, sa loob ng 3 araw ay itatayo ko. So alam niya rin na hindi lang passion, na hindi lang death, mayroon din siyang resurrection. Okay? Nakita niya rin. Lumuha siya, pinagpawisan siya ng dugo sa kanyang nakita, sa mangyayari sa kanya, sa hinaharap. Okay? And he asked for companionship sa kanyang mga disciples. Dumito na muna kayo
Ako'y lalayo a stone throw away from you and I will pray. Pagbalik niya, tulog yung mga iniwan niya. And so, the companionship, the comfort among his disciples, parang naghanap siya. And the companionship, the comfort among his disciples or apostles, and stay here while I go over there and pray. That is what he said to the disciples. Dumito na muna kayo, samantalang ako ilalayo ng konti, stone throwing, bato, yung layo ng isang bato. Pagbato, yung isang layo, yung distansya na yun, malapit lang yun. Okay? So, even in deep sorrow, even in deep sorrow or grief, yung kinalaman ng tanong, did Jesus trust the process? Nagtiwala ba siya sa proseso? Although nakita niya mangyayari sa hinaharap. Yun ang prosesong pagdadaanan niya. Did Jesus trust the process? Ang sagot ko, opo. Yes, Jesus trusted the process. Kung kayo ang tatanungin of the same question, did Jesus trust the process? What will your answer be at bakit? Okay? Pasensya ka na kayo kung may mga tanong akong ganyan. So, did Jesus trust the process? Ang sagot ko po, yes. Hindi ko po alam ang sagot nyo. So, even in deep sorrow and grief, Jesus trusted the Father kasi. Kung bakit yes ang sagot ko. Did Jesus trust the process? Yes, my answer is yes. Why? Even in deep sorrow or grief, Jesus trusted the Father. Nagtiwala siya sa Diyos, sa Panginoong Ama. And Jesus relied on God. Panginoon, Ama ko, hindi ang kalooban ko ang mangyari, kundi ang kalooban mo. Hindi po ang aking kalooban, Ama, kundi ang kalooban mo. Maari bang alisin mo ang kopang ito ng paghihirap, ngunit hindi masunod ang kalooban mo. Okay? Masunod ang kalooban mo, hindi ang aking kalooban. So Jesus trusted the process and trusted the Father. Jesus relied on God. Hindi lang siya nagtiwala dun sa pagdadaanan niyang proseso. The agony in the garden, the passion, the death, the resurrection. Ngayon, kailangan niyang pagdaanan. Hindi lang yun ang pinagtiwalaan niya. Pinagtiwalaan niya rin ang Diyos Ama sa mangyayari sa kanya. Umasa siya sa Diyos Ama. Not my will be done, but yours, Father. So, even having na nakita niya ang mangyayari sa hinaharap dahil sa Diyos at Panginoon, alam niya at nakita niya from the impending na siya'y pagtataksilan, from the impending na siya'y magsasuffer, pagtataksilan siya ng isa sa kanyang malapit, mahal na alagad at disipulo, si Judas Iscariot. Nakita niya rin yung betrayal. Nakita niya yung pagpapasan ng krus, the way of the cross. Nakita niya the suffering. At nakita niya rin na mangyayari afterwards. After the passion and the death, there will be a resurrection. Buwagin niyo ang templong ito. Sa loob ng 3 araw ay tatayo ko. Sinasabi niya mangyayari sa kanyang katawan, sa kanyang katauhan. Siya talagang templo ng Diyos. Siya na siyang kaharian ng Diyos. Wala pa sa completion ng kaharian ng Diyos. Magkakaroon lang yan ng completion sa kanyang muling pagbabalik. That will be the completion of the kingdom of God. Sinasabi niya yung the kingdom of God is with us. The kingdom of God is He. Siya yung kingdom of God. Siya yung word incarnate eh. The word in other words, Father, even if with deep agonizing suffering,
that I had to go through. I trust you. I trust you, Father. Not of my will be done, but yours. The word, in other words, that itself basically was trusting God and trusting the process and trust the process. And there are things that we need to go through. There are things that we need to go through in life. In life, there is no need to always cut corners. Hindi mamadaliin ang mga bagay-bagay. Cut corners. You don't cut corners and shorten your prayers. Okay? You don't cut corners. You don't shorten your time for your spiritual studies. We don't shorten our time for spiritual studies. We don't shorten our prayers. We don't cut corners, shortening the time of doing our responsibilities and duties. Hindi natin minamadali ang pagtupad sa ating mga tungkulin. Ang pagtupad ng ating mga tungkulin sa ating pamilya, ang pagtupad ng ating mga tungkulin sa trabaho. We don't cut corners. We don't shorten our prayers. We don't shorten our spiritual studies. We don't cut corners, shortening the time, doing our duties and responsibilities. Kasi trabaho ng tamad yun. Trabaho ng tamad. If you cut corners, kung dadayain mo pagtuturo, hindi ka magtuturo. Basta ang gagawin mo na, okay, open your textbook, page 100, copy everything. And then kinabukasan, gaganunin mo na naman. Okay, yesterday was about page 10. This time, copy page 11. Pakopya ka ng pakopya, pero hindi mo naman pinapaliwanag. You are cutting corners. Dinadaya mo ang trabaho. Okay? Pwedeng dayain ng teacher ang trabaho? Yes. Pwedeng hindi siya magturo? Yes. Pakopya ng pakopya sa board, pero di naman pinapaliwanag. Di naman tinuturo yung mga kinokopya. It's cutting corners. Trabaho ng tamad at kulang ng seriousness. Maligamgam. You're not zealous about what you must do. Maligamgam ka. At tayo ng Panginoon ng pananampalatayang maligamgam. Okay? Trabaho ng tamad. You cut corners. You shorten your prayers. You shorten your spiritual studies. You cut corners, shortening your doing your duties and responsibilities. Minamadali mo mga bagay-bagay at pinagagaan mo. Hindi because mapagagaan mo ng madali na mas ang tawag dito, yung madaling maisagawa ito. Pero dahil sa pagmamadali mo, hindi mo na nagagawa ang lahat ng ayon sa ayos, kabutihan, and something that you better do. And something that you better do. Trabaho ng tamad and the lack of seriousness about what you must do, your responsibilities and duties. Sabi ni Father Bing Arellano, isa naman siya pong Salesian priest. Sabi ni Father Bing Arellano, another person significant. Okay? Another person significant in my life. Father Bing Arellano. He is Salesian priest of Don Bosco. Sabi niya, save yourself. Sabi niya sa amin, mahalaga, you save yourself. Yan ang sabi ni Father Bing Arellano. That is what he told us. And save yourself. A Salesian priest saying, save yourself. Ano yun? It does not mean becoming selfish. And save yourself. Becoming selfish. That is not that. And so to think of oneself only, save yourself, hindi yun yun. Hindi yun yun to think of yourself only and save yourself. How will you be able to save yourself? Okay?
kung hindi ka naman gagawa ng mga bagay na makakatulong sa iyong kaligtasan. And so the echoing question is, it's acting for love. Save yourself, act for love. An act of love. It's short and simple and profound. Acting in love. An act of love. We hear the words act of love, act of mercy, act of charity, act of forgiveness, act of humility. When Father Arellano told us, save yourself, ibig lang sabihin, it's not about being selfish, but acting in love, an act of love. Do something as an act of love to God and to your neighbor and to God. Because by doing so, nakakatulong yun to save yourself. Yes, Arellano is saying to us, save yourself. But how are you going to do it? Tulungan mailigtas ang sarili mo. And so therefore, lalabas ka ang sarili mo. Lilimutin mo ang sarili mo. Ang sabi ni Jesus, kung kayo hindi nyo papasanin ang inyong mga krus at lilimutin ang inyong mga sarili, hindi kayo makasusunod sa akin. Hindi kayo karapat-dapat sa aking para maging disipulo. And so to forget oneself, to carry your cross and to forget yourself, that is saving yourself. And what is your crosses? These are your marami. These are your, for example, your responsibilities and duties. That is your cross. Carry them. Your family. Providing for your family. Doing the hard work for your family. Ganuman kahirap for your family. That is also a cross. All of which, hindi lang naman puro hirap na sabi na, di ba? Ang krus, hindi lang siya sagisag ng paghihirap. Sagisag din siya ng pag-ibig ng Diyos. Kung walang krus, walang kaligtasan. So bakit natin kalilimutan ng krus? Kung walang krus, walang kaligtasan talaga. Kung hindi namatay at naghirap ang Panginoong Yesus sa krus, maliligtas ka ba? Maliligtas ba tayo without the cross? And so bakit natin babaliwalain ng krus of Christ? Ang krus ni Jesus? Bakit natin mamaliitin ang krus ni Jesus? Sabi ng ibang paniniwala, ang krus, sinasabi, ang krus ay isang pag-aadya sa kalaban. Tama naman yun. Pero yung context ng interpretation, yung sinasabi, pag nakaharap ka sa altar at ikaw ay nag-krus, ibig bang sabihin na yung kaharap mo, altar at nandyan ang Diyos na yung sinasamba, inilalagay mo ang sarili mo sa presensya ng Diyos sa harap ng altar. Tapos nag-cruise kang ganun, ang paliwanag mo, ang cruise, pag-aadya sa kalaban. Tapos sasabihin mo, ganun ba kasi yung kaharap mo, kaaway mo o kalaban mo, kaya ka nagko-cruise? Mali yung konteksto, mali yung context. Ang cruise ay sagisag ng kaligtasan. Ang krus ay katotohanan ng kaligtasan. Namatay si Jesus dahil sa pag-ibig niya sa atin sa krus. Kapangyarihan ng Diyos ang krus. Nasa krus ang awa ng Diyos sa atin. Nasa krus ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Pagkatapos sabi mo, tanggalin ang lahat ng krus. Teka muna, naintindihan mo ba ang ibig sabihin talaga ng krus? Para sa'yo, paghihirap lang yan. Kaya tanggalin lahat yan. Okay? Ang krus, tanda, panlaban sa kaaway. Yes, tama. Pero tuwing magkukrus ka ba, kaharap ang mga kaharap mo, pagtuturing na kaaway yon? Hindi. Nagkukrus ka rin sa oras ng takot at panganib. Diba?
Dadaan ka sa isang madilim na daan, nagkukrus ka. Hindi ibig sabihin na panlaban sa kaaway, kundi proteksyon din ng sarili. Lord, bahala ka na po sa akin. Take care of me. Madilim itong daanan na ito. Baka mamaya sa madilim na mga bahagi nito, may mga salbahe. And so magkukrus ka. Sagisag din ng pagtitiwala sa Diyos. Kapag naghihirap ka, magkukrus ka. Kapag meron kang mga tagumpay at katuwaan, salamat po Panginoon. Magkukrus ka. Maraming kahulugan ng krus, pero hindi lahat krus na nagsasabing negatibong kahulugan katulad ng mga paghihirap. Kaya ang iba, hindi na naniniwala sa krus dahil sa pag-iisip ng suffering, maling pagpapaliwanag at maling pag-intindi sa katotohanan ng tungkol sa krus. At anong tama, totoong katotohanan tungkol sa krus? Ulit, kung walang krus, maligtas ka ba? Kung hindi pinasan ni Jesus ang krus, papunta dun sa Kalbaryo, maligtas ka ba? Kung hindi pinako si krus at si Jesus at namatay sa krus, naligtas ka ba? Kung hindi idinanak ni Jesus ang kanyang dugo at tubig sa krus bilang kabayaran ng iyong mga kasalanan, ng ating mga kasalanan, naligtas ka ba? Naligtas ba tayo? Intindihin nating mabuti ang kahulugan ng krus. Sa ibang sekta, ang krus, walang image ng taong nakapako doon. Sa mga Katoliko, may image yung krus. Hindi siya simple krus. It's a crucifix. Ang tawag doon. What is a crucifix? May image yung nakapako doon. Ano ibig sabihin nun? Na kahit namatay at napako na si Jesus sa krus, si Jesus wala na dito, nag, nag-ascend na siya sa heaven, pero ang kanyang spirit at pagka-Diyos nasa atin pa rin. Nandyan pa rin siya sa krus. Kasama pa rin natin siya. Kaya ganun, crucifix. Bakit kayong mga Katoliko, ang mga krus nyo, may image na nakapako? Kami, kasi wala na siya dyan sa krus. Kaya wala na siya sa atin. Wala na siya sa krus. Kaya walang image na nakapako dun sa krus. Pero sa ating mga Katoliko, bakit may image na nakapako sa krus? Hindi ibig sabihin na wala na sa atin ang Panginoon. Ang ibig sabihin, hanggang ngayon, kasama natin ang Panginoon sa krus. Isang simpleng paliwanag kung bakit yung krus ng born again Christian, diretsuhin na natin, walang image ng taong nakapako doon. Kasi sa ibang paliwanag din nila, that is idolatry. Idolatry. Kaya walang image na nakapako doon. Pero sa mga Katoliko, that is not idolatry. That is a sacred reminder that Jesus is still with us. And Jesus died dyan sa krus. Okay? Nandyan pa rin. Pagmisa, okay, sa Holy Mass. Andyan si Jesus sa pag-aaral natin ng kanyang mga salita. Liturgy of the Word. Pagtapos ng Liturgy of the Word, liturgy, pagdiriwang naman of the Eucharist. What is the Eucharist? The body and blood of Christ. Hindi isang sagisag o simbolo, kundi isang katotohanan na si Jesus nandun sa tinapay at alak. The body and blood of Christ, tinapay sa anyong tinapay at alak. Kasama pa rin natin si Jesus. Doon sa liturgy of the Eucharist, kasama pa rin natin si Jesus sa liturgy of the Word. Kapag atin tayo ng misa, is always a sacred reminder that God is still with us. At pag tumingin tayo sa krus, nandyan pa rin ang image niya. Ibig sabihin, kasama pa rin natin siya kung ano-ano ang nadadaanan natin. Ang gusto kasi ng iba,
paiksiin ang buhay, to shorten the life, bawasan ng suffering. Kaya wag na tayong mag-cruise. Tanggalin ang lahat ng cruise because umiiwas sa suffering. But you know what? May isang suffering na nagbibigay kaligtasan. Yung tinatawag na salvific suffering. Yung iyong mga paghihirap, may alay mo bilang bahagi ng pagpapasan sa krus ng Panginoon. And there are things that we need to go through in life. And there are things that we need to go through in life. In life, there is no need to always cut corners. Again, you don't shorten your prayers, you don't shorten your time for spiritual studies, you don't cut corners and shortening the time of doing your responsibilities and duties as a Christian. Trabaho ng tamad yun and lack of seriousness about what you must do. Dapat you do better eh. Dapat you do better as a Christian. Pero dahil trabahong tamad, minamadali mo, you cut corners, you make shortcuts. Sabi ni Father Bing, save yourself. Paano mo gagawin yun? Do an act of love. Do an act of love. Yes, si Jesus ang nagligtas sa atin. Ang Diyos ang nagligtas sa atin. Ang ating mga ginagawa ay kahit gano'n pa kabutit kabanal ay hindi magiging dahilan ng ating kaligtasan, kundi ang pinakadahilan ng ating kaligtasan ay ang pagpapakasakit ni Jesus. Although, wag nating isipin na basura lang ang ating mga ginagawang kabutihan. As it's only rubbish. Hindi. Kasi ang sabi, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. O paano mo ngayon ipapakitang yung pananampalatayang buhay kung hindi ka gagawa ng bagay na mabuti? Kailangan mong gumawa ng mga bagay na mabuti para maging buhay ang iyong pananampalataya. At anong sabi kapag ang iyong buhay ay may buhay ng pananampalataya? Buhay ang iyong pananampalataya. Ilang beses gumawa ng himala si Jesus at sa bawat himala, sa dulo, kakausapin niya yung tao, sasabihin niya, go, your faith has saved you. O sige, isipin niyo yun. Humayo ka at iniligtas ka ng iyong pananampalataya. Go, your faith has saved you. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Gumagawa ka ng mga bagay na mabuti, mga bagay na banal, mga bagay na tama, para ang iyong pananampalataya ay maging buhay. Si Jesus ang nagligtas sa atin, pero hinihiling din ng Panginoon bilang pananampalataya sa Kanya na magpakita ka ng mga gawa ng pag-ibig. Ako bilang teacher po, sinasabi ko sa mga bata, hindi lahat ng bagay ay iasa nyo kay Sir para kayo matuto. Kung hindi na ako magtuturo, hindi na kayo matututo? Ganun ba yon? Iaasa nyo na lang sa akin ng lahat para kayo matuto. Hindi, hindi ganun yon. Kailangan may sarili kayong kusa without being told, without being instructed. Hindi ka na kailangang utusan para gawin mo yan na mag-aral ka. Kailangan ko bang iutos pa yan? Basahin yung mga lesson natin. Kailangan pa bang iutos yan? Without being told, without being given an instruction to do it, alam mo ang dapat mong gawin. Alam mo ang dapat mong gawin. So without being told, without being instructed, do your work, do your duty, and do your responsibilities. Ang tawag sa mga Tagalog is may sariling kusa. Sabi ng tatay ko, tayo sa tatay ko.
Para kang pako. Kung hindi ka pukpukin, hindi ka babaon. Look at that. Isa na namang filosofiya ng tatay ko. Para kang pako. Kung hindi ka papukpukin, hindi ka babaon. Para kang pako. Kung hindi ka papukpukin, hindi ka babaon. Ay, ibig sabihin, wala kang pagkukusa. Wala kang pagkukusa. Alam mo mga tungkulin mo, alam mo mga dapat mong gawin, pero di mo ginagawa. Gagawin mo lang kapag sinabi, pinatawag ka na sa opisina. Mr. Pascual, yung trabaho mo, di mo ginagawa. Kailan mo gagawin? Tsaka mo lang gagawin? Hindi ba? Walang sariling kusa. So ano lang ang ibig ko sabihin? Katulad ng isang guro, yung mga estudyante niya, tinuturuan niyang magkaroon ng kusa. Mag-aral kayo without being told. Without being instructed na mag-aral kayo, mag-aral talaga kayo, magkaroon kayo ng sariling pusa. Ganon din ang Panginoon. Iaasa mo lahat ang iyong kaligtasan sa Diyos na napako at namatay sa krus, pero ikaw, wala ka nang gagawin na mabuti, wala ka nang gagawin para maipakita na ang pananampalataya mo ay buhay, eh di anong lalabas? Naiasa mo lang sa Kanya ang lahat. Kasi expected din yun sa'yo. Kailangan mo ring sumunod. Ano sabi niya? Follow me. Iwan mo ang lahat. Deny yourself, carry your cross, follow me. Ibig sabihin, may gagawin ka rin. Deny yourself. Do not be selfish. Hindi lang puro sarili mo iniisip mo. The me, the I, and myself. An act of love na may gawin ka rin pag-ibig sa iyong kapwa, pag-ibig sa Diyos. Ganon din ang krus. Patayo, ay Diyos at tayong mga tao. Diyos, Diyos at tayong mga tao. At ang ating kapwa. Diyos, tayo, at ang ating kapwa. Diyos, tayo, at ang ating kapwa. Pahalang sa tabi, nasa gilid, ang ating kapwa. Ang Diyos, nasa taas, tayo, nasa baba. Pahalang ang ating kapwa. Krus din yun. Philosophy din yun ng krus. Theology din yun ng krus. God of God na nasa taas, tayo na nasa baba, at ang ating kapwa, yung nasa paligid natin, yung ating kapwa, pahalang, patayo, at pahalang. Yes, it is God who save us. The triune God work cooperatively to one another for our salvation. God the Father and sent His only begotten Son to save us. Jesus, that is an act of love. Nasa usapin tayo ng act of love, ha? And Jesus has undergone passion, death, and resurrection as an act of love. May act of love ang God the Father, may act of love ang God the Son. The Holy Spirit coming unto us as the Consoler, the Helper, the Advocate. The Holy Spirit giving us guidance, giving us peace that we need, giving us the strength that we need, all for our needs in order to love and serve God despite of our failings and sins, and the Holy Spirit doings as an act of love. And so may act of love ang Diyos Ama, may act of love ang God the Son, may act of love ang Holy Spirit. Tayo, what is our act of love? Kung di tayo gagawa ng mabuti sa kapwa bilang pag-ibig natin sa kapwa bilang pag-ibig sa Diyos. May act of love ang Diyos.
Tayo, ikaw, may acts of love ka ba? Baka mamaya ginagawa mo lang ang mga bagay-bagay, pero hindi klaro ang iyong motibo. Baka meron kang selfish agenda. Baka meron kang selfish interest. Di ba? May mga taong ganun, tutulong. Tapos pagtulong, may picture na ganun. Minsan sinabi sa akin yan ng isa kong kaibigan. Nagsemento kami nung daanan ng sasakyan sa school. Okay? Ah, pre, baku-baku yung kalsada. May mga sumisemplang ng nakamotor sa ating mga kasama. Maganda siguro ayusin natin yung kalsada. Sementohin natin. Total naman may semento. At meron tayong oras para gawin. Ayusin natin tong kalsada na to papasok sa gate ng school para wala nang nahihirapan na sasakyan para dumaan. Eh di ginawa namin. Pagkatapos namin gawin, ang sabi niya, tara, picture tayo para makita yung ating sinimento at ginawa. Sabi ko, huwag na pre, huwag na natin gawin yan. Hindi tayo gagawa ng mabuti tapos idodokumento natin. Okay? Ay, ibig ko lang sabihin, katulad din ng sinabi ng Panginoon, talaga, huwag mo nang ipaalam sa iyong kaliwang kamay kung ano ang ginagawa ng iyong kanang kamay. Or huwag mo nang ipaalam sa iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay. Sinabi din yan nung nakaraan sa Ebanghelyo, gumawa ka ng mabuti, mas maganda sa mga hindi makagaganti sa iyo. Dahil mas higit ang pagpapalang matatanggap mo. Di tayo gagawa ng mabuti dahil meron tayong selfish agenda and selfish interest. Ayaw ng Panginoon ng mga taong mapagpanggap. Hindi nalulugod ang Panginoon na ipagyabang natin ang mga kabutihang nagagawa natin at sasabihin natin because of our personal effort. No, hindi malulugod ang Panginoon doon. Kung gagawa tayo ng mabuti, huwag na nating what? Iturotot, itrumpet. Eto, ginagawa ko. This is how, the way you do it. This is what I am doing that is good. For what? Ngayon, sir, kung ganyan ang iyong filosofiya, bakit ka pa nagre-record ng mga inaaral natin? Hindi po yan para ipagmalaki na may ginagawa ako. Kailangan ko yung i-record kasi, kasi part of my foresight, ayun na naman tayo sa foresight, darating at darating ang panahon ng ating oras sa mundo. So, my foresight is saying, pag dumating na ang panahon na yon, 20 years from now, 30 years from now, maabot ako ng 100 years old. Wow. At pagdating ng 100, tsaka ako mawala. Andiyan na yan eh. May babalikan ang mga anak ko, ang mga kaibigan ko, ang mga nakakilala sa akin, ang mga estudyante ko. May babalikan sila. Minsan nga, sabi ng isang estudyante ko, sabi ng isa kong estudyante, sir, namimiss na kita magturo. Namimiss ko na kung paano ka magturo. Namimiss na kita magturo. Problema ba yun, Nak? Hindi problema yun. Bakit? Be friends tayo, di ba? Namimiss mo ako magturo. Eh, di panoorin mo mga video ko. Hindi mo na ako mamimiss kung paano ako magturo. Makikita mo pa rin si Sir kung paano magturo. So, yan lang din ang dahilan kung bakit dinudokumento natin to. May mga bagay tayong nakakalimutan. Oh, tulong pa rin yan na idokumento mo. Nung January, ano nga ba yung gospel nung January 12? I-research ko pabalik. Kita ko, yun pala. So, binibigyan ako nito ng sacred reminders. Binibigyan kayo nito ng sacred reminders kaya natin idinodokumento.
na kung gusto nating balikan, mababalikan natin kasi nakadokumento. Yun ang isa sa dahilan doon kung bakit ipinapublish ko ito. May mga kaibigan ako, may mga estudyante ako, sasabihin sa akin na miss na kita, na miss na kitang kausap, na miss na kitang kasama. Simpleng sagot, hindi problemang namimiss mo ako sa ganyan. Namimiss mo ako, estudyante kita, paano ko magturo? Eh, di panoorin mo mga video ko na pinapublish at ina-upload. Hindi mo na ako mamimiss. Hindi mo na ako mamimiss. Paano ko magturo? Makikita mo pa rin kung paano ko magturo. Yan din ang isa sa dahilan kung bakit dinudokumento ko. Okay, morbid kung morbid sabihin. Kung darating ang time at tatawagin na ako ng Panginoon sa kabilang buhay, pag alis ko, yung mga nakadocumented na yan, mananatili ang nandyan. Kahit wala na ako, pwede yung tignan ng mga mahal ko sa buhay, ng mga kaibigan ko, ng pamilya ko. Namimiss ko na si Ronnie. Namimiss mo ko. Eh, di mag-open ka ng Facebook account ko. Foresight. O foresight. Hindi sa pagiging morbid. Tataman tayo. Pupunta dun. Lahat naman tayo magwawakas ang buhay. Pag Semana Santa, Ash Wednesday, lalagyan ka ng ubo sa noo. Dust to dust, ashes to ashes, mamamatay ka rin. So, what will our foresight be saying? Bago mangyari, ang mga mangyayari at talagang mangyayari pagdating ng panahon, after 30 years, wala na ako, namatay ako, 100 years old. Uy, sana mangyari, magdilang angel. 100 years old. Eh di, pag wala na ako, meron ako na iwan para sa aking pamilya, para sa aking mga kaibigan, para sa mga mahal ko sa buhay, para sa mga taong nangangailangan ng salita ng Diyos, pag-asang mula sa Diyos. So, ganun yon, ganun yon. So, ganun yon. It is God who save us. Diyos ang nagligtas sa atin. Sa pag-ibig ng Diyos, sinugo niya ang kanyang bugtong na anak. Gawa ng pag-ibig yon. Ang Panginoong Jesus naghirap, namatay, napako sa krus, muling nabuhay. Gawa ng pag-ibig yon, anak of love. Pinagdaanan ni Jesus ang kanyang passion, death, and resurrection. Gawa ng pag-ibig yon, anak of love. Ang Holy Spirit dumadating sa atin at ginagabayan tayo, kinukonsole tayo, tinutulungan tayo. The Consoler, the Helper, the Advocate, the Holy Spirit. Siyang nagbibigay sa atin ng pag-asa at tuwa, giving us the strength that we need all of for our needs in order to love and to serve God in spite of us, despite of us, despite of our feelings and sins. The Holy Spirit is doing these things. Kahit tayo makasalanan, pinalalakas pa rin tayo. Ginagabayan pa rin tayo ng Holy Spirit. Makabalik sa Diyos. Gawa din yun ng pag-ibig. An act of love. May act of love ang God the Father, may act of love ang God the Son, may act of love ang Holy Spirit. Tayo, dapat meron din tayong an act of love. Okay? Si Jesus, nag-trust siya sa Diyos Ama. He trusted God the Father. He trusted the process. When we trust, tayo, babalik tayo sa atin. When we trust God, and also if we will trust the process, we will find ourselves na konti o walang anumang reklamo.
We will find ourselves with fewer or less complaints only if we trust God and if we trust the process. Not only fewer or less, can even be not with any complaints at all. Only if we trust God and if we trust the process. Nakita ni Jesus maghihirap siya. Pero nag-rely pa rin siya sa Diyos. He trusted God the Father. He relied on the Father. He trusted the Father. He relied to the Father. If God told us, do this. If God told us to do this, and if we do it out of love, we do it out of an act of love rather than puro reklamo, puro complaints, we will realize that all things will not be about complaining at all. Complaining and complaining and complaining and complaining. Ang sabi ko na ba? Complaining and complaining and complaining. Complaining. Kung magtitiwala tayo sa Diyos at i-surrender natin ang ating sarili sa proseso, hindi natin matutugpuan ng sarili natin ng mga taong mareklamo, kundi mga taong puno ng katuwaan at kasiyahan ang sa mga mangyayari, puno ng joy, puno ng peace, and clarity with regards to life's purpose and meaning. Trust God and trust the process. Sabi ni Saint Augustine, as Saint Augustine puts it, Lord God, our hearts will always be restless and our hearts will only find true rest if we rest our hearts in you. Ano ibig sabihin? Anong core meaning ng sinabi ni Saint Augustine? Mula yon na-articulate yung quote na yon, God is the ultimate source of human fulfillment and happiness. And the human heart is naturally inclined towards God. Hindi tayo ganap na magkakaroon ng buong kapayapaan at buong kasiyahan kung hindi natin nahanapin ang kapayapaan, kaligayahan yan sa Diyos. We'll always be restless. Sabi, you have made us for yourself. Ginawa mo kami, nilikha mo kami para sa iyo. At kami nilikha mo para sa iyo, kaya naman hindi kami matatahimik hanggat hindi namin ilalagay, iso-surrender ang sarili namin sa iyo. Until it rests in you, our life, until it rests in you, we won't find happiness and joy, and true peace. Lord God, our hearts will always be restless, and our hearts will only find true rest if we rest our hearts in you. You have made us for yourself. Kami para sa iyo. At dahil kami para sa iyo, kung ilalagay namin ang aming mga sarili ng malayo sa iyo, wala kaming kapayapaan. Our hearts will always be restless until our hearts rest in you. Okay, trust the process sa Tagalog. Pag estudyante ka, kung ikaw ay nag-aaral pa lang ngayon, kailangan mong pagdaanan ng hirap ng pag-aaral. Pagdaanan mo. Huwag mong dayain. Pag-exam, cutting corners, mandadaya ka. Gagawa ka ng kodigo. And so, sinagot mo yung exam gamit ang kodigo. Pero wala kang natutunan. Dahil ang mga natutunan mo, nakasulat lang dun sa papel ng kodigo. Pero wala sa isip at wala sa loob mo. Kasi nandaya ka nga lang. Kapag nandadaya ka lang dyan sa iyong mga dapat gawin bilang estudyante, dapat kang mag-aral bago mag-exam. Dapat alam mo mga aralin, dapat alam mo ang mga aralin sa isip at sa iyong puso. Walang kodigo kung alam mo
may natutunan ka. Hindi mo lang nasagot yung exam. Nasagot mo yung exam dahil talagang alam mo, dahil nandito yung aral sa isip at sa loob, sa puso mo. Kung estudyante ka, huwag mong dayain ng proseso na ikaw ay mandaya, you cheat. Pag teacher ka naman, daanan mo ang proseso. Pag sinabi kailangan merong question para sa mga bata, para ma-exercise ang isip nila, mahasa ang kanilang critical thinking, huwag mong dayain. Pagagawa mo, puro memorization. Nasaan ang critical thinking? Critical thinking. Paano mahasa ang critical thinking kung wala kang pinagawa, kundi, okay mga anak, copy what is all on the board. Okay mga anak, you memorize this. Pero yung gamitin nila ang kanilang isip, kailangan magtanong, bakit kailangan kong gumawa? To act, to do something, act, an act of love. Bakit? That is to sharpen the critical thinking. Yung daming bakit, 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 bakit. Bakit ako dapat gumawa ng ayon sa aking pananampalataya? Eh di mag-iisip ka, gagamitin mo yung critical thinking. Pag magtuturo ka, establish mo ang mga tanong na sa critical thinking. Pero kung di mo gagawin yun, according dun sa proseso na yun, wala kang ginawa kundi magpa-copy at magpa-memorize, edi you are cutting corners. Hindi ka nagdadaan sa proseso and you don't trust the process of teaching and learning. Again, pag estudyante ka, huwag ka mandaya. Kasi ang pandaraya sa pag-aaral, that is cutting corners. Pag teacher ka, hindi ka naman nagtuturo talaga. Wala kang ibang ginawa kundi pandaraya sa iyong tungkulin at trabaho. You are cutting corners. Kapag mambabatas ka, huwag mong i-shortcut ang lahat, no? Tungkulin mo kasi na ipagtanggol ang lahat ng iyong kliyente. Pero, don't cut corners kung lawman ka. Palulusutan mo ang batas. Gagawa ka ng mga reason at katwiran. Makulusot lang sa penalty of the law para sa mga taong may kasalanan. You are cutting corners. The students cutting corners. Teachers cutting corners. Lawmen cutting corners. Police, sundalo. What is the process? Kung kailangan itaya ang buhay para sa tungkulin, that's the process eh. Wala kang magagawa. Accept it. Tanggapin mo. Kapag tinanggap mo mga bagay-bagay, you accepted it, simula na yon of trusting the process. Tanggapin mo, iyan talaga na yan. Iyan na talaga ang naiatang sa balikat mo. Iyan na talaga magsisilbing krus mo. Isa kang pulis, isa kang sundalo. Krus mo, ipagtanggol ang mga tao sa panganib at kasamaan. Iyan ang krus mo. Iyan ang proseso. Kung kailan itaya mong yung buhay, trust the process. Undergo the process. Kung teacher ka, ito ang sistema. The methodologies of teaching and learning. The foundations of teaching and learning. Pagdaanan mo, trust the process. Kung estudyante ka, nasa panahon ka ng magpag-aaral, don't cut corners, dadayain mo ang pag-aaral mo. So, nakuha na po sana. So, si Jesus, nagtiwala siya sa Diyos. Nagtiwala siya sa Diyos. Iniasa niya ang buhay niya sa Diyos. Sa agony in the garden, sinabi niya, Lord, thy will be done. Mangyari ang iyong kalooban at hindi ang kalooban ko. Nakita niya ang kanyang paghihirap. Pinawisan siya ng dugo. Lumuha siya ng dugo. Pero dahil sa kanyang pagtitiwala, that's it. Dinaanan niya yung proseso. Hindi siya nag-cut corners.
Pwede ba ano na lang? Pwede ba puro joys na lang? Puro joyful mystery na lang? Pwede ba wala nang sorrowful mysteries? Joyful mysteries na lang ang gawin natin sa buhay? Hindi. Life is not what? Life is not cutting corners. Kung kailangan pagdaanan, pagdaanan. Kung kailangan gawin, gawin. Hindi yung mga kailangan gawin, tatakasan mong huwag gawin. Mag-aalibay ka, magrarason ka para hindi gawin. You are cutting corners. You are cutting corners. May proseso talagang dapat pagdaanan. Hindi pwedeng laktawan. Hindi pwedeng, ang hilig-hilig natin sa shortcut. Hindi naman pwedeng ganun. Gusto mo graduate, pero ayaw mo namang maghirap sa pag-aaral. Anong klase yun? Di ba? Anong klase yun? Gusto mo graduate ka? Gusto mo graduate ka with honors? With high honors? Pero anong ginagawa mo? Ayaw mo namang mag-aral. Eh, gusto mo shortcut. Pwede ba wag na lang natin pagdaanan ng sorrowful mysteries? Joyful na lang? Graduation na lang agad? Pwede bang ganun? Hindi yun pwedeng ganun. Ambisyoso ka pala eh. Ambisyoso ka pala. Ambisyosa ka pala. Gusto mong graduate with honors. Gusto mong graduate with honors. Nag-aambisyon ka. Gusto mong graduate with honors. Pero anong ginagawa mo? Hindi ka nag-aaral. Hindi mo dinadaanan yung proseso. You undergo the process. Trust God and undergo the process. Yun ang mas tamang sabihin. Undergo. Be willing to undergo the process. It's not trusting the process, but be willing to undergo the process. The willingness to undergo the process. The process of learning, the process of teaching, the process of doing your duties and responsibilities, the willingness to undergo the process, and yung trust sa Diyos, to trust God, to be willing to undergo the process. And so, ayan po, tayo ay, tayo ay humaba na naman. So, sana kahit papano, kaya na naman ako, nadala na naman ako sa aking emosyon. Masanay na po kayo. Masanay na po kayo. So, tayo na pong manalangin para magtatapos na po tayo. Tayo na pong manalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Father of goodness, we thank you for this encounter in which we have shared your word, the word of God, your word, the word incarnate. We shared our aspirations, our doubts, our duties and responsibilities, even our difficulties and sorrows. Make us always respond efficaciously to our vision and our mission in serving and loving you sa mukha ng aming kapwa, to ever to see thee and serve thee in our kapwa, in our neighbor. Mangyari ang kalooban mo, Panginoon, sa lahat ng bagay. Mangyari po, Panginoong Diyos, ang iyong kalooban sa lahat ng bagay. Mangyari po, Panginoong Diyos, ang iyong kalooban sa lahat ng bagay. Hindi ayon sa aming kalooban, kundi talagang mangyari ang lahat ayon sa kalooban. Hinihiling namin sa iyong kalooban. Hinihiling namin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas, naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Humaba pong muli, humaba pong muli ang ating pagbabahagi. Ganun pa man, maraming salamat po sa mga makikiisa. Kung sa tingin nyo ito'y makatutulong
Okay? Hindi lang para sa inyong sarili. Ang video na ito ng ating pag-aaral ay makatutulong din sa iba. Ibinibigay ko po sa inyo ang buong kapahintulutan na maibahagi din ng video na ito sa iba. Ibinibigay ko po sa inyo ang buong kapahintulutan na maibahagi nyo rin ito sa iba. Kung sa tingin nyo, you realize na makakatulong ito sa iba, sa kanilang pamumuhay spiritual. Nasa akin po ang pagbibigay ng buong permiso. Hindi ko po yan ipagdadamot. Bagamat ayokong sumikat, ayokong makilala, gusto ko pribadong buhay, pero wala na akong magagawa tungkol dyan. Ang buhay ko'y nagiging parang public life na rin. Yes, pero ganito, may buhay akong pribado, may buhay akong pampubliko. Meron akong private life, meron akong public life. Hindi ko naman pwedeng tanggalin na lang sa aking sarili ang public life ko. Yan ang buhay ko eh. Yan ang buhay ko. Tanggalin mo sa akin ang pagiging teacher. Parang tinanggalan mo na rin ako ng buhay. Tanggalin mo sa akin ang katungkulang magturo. Parang tinanggalan mo rin ako ng buhay. Dahil ang pagiging teacher, pagiging guro, yan na po ay tinanggap ko na talagang buhay ko. Gustuin ko mang maging napaka-pribado ng buhay ko, hindi maiiwasan. Maisambulat sa publiko ang ilang bahagi ng buhay ko. Tanggap ko na po iyan. Without any intentions, without any selfish interest na ako'y makilala. Ayoko nga po eh. Ayoko nga po eh. Pero wala tayong magagawa. Wala akong magagawa. Ang buhay ko, ang buhay ko hindi na nagiging purong pribado na lang. Nagiging buhay, publiko ko na rin ito. Ganun talaga pag maglilingkod tayo. Katulad ng mga mayor, di ba? Ang Mayor Isko, Mayor Biko, mga politiko, mga pinuno ng ating lipunan. May mga buhay na nagiging publiko, na public life. Sila ganon, ako din ganon. Wala na tayong magagawa dyan. Tanggapin na po natin yan. Ayan ang iniatang sa atin. Wala tayong magagawa kundi tanggapin at sundin. So, dyan na po natin tapusin. Maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy niyong pakikiisa. At again, may a feel, ipanalangin niyo po ako para sa ating ginagawa, sa ating ministry. Ignorance of the scriptures is ignorance of God. Ayaw natin maging ignorante tungkol sa Diyos. Kaya pag-aralin natin ang kanyang mga salita at ang kanyang buhay. So magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Umaba na masyado. Magandang gabi po. At hanggang sa muli. Brother Aaron po ito. Magpalain tayo ng Diyos na may kapal. Salamat po. Paalam.